Hello, magandang hapon sa inyong lahat. Magandang hapon. So, nagbabalik si Sir si Saint Alvin Aragon. Anyway, magpapa-shoutout si Sir Gerard Cas WC. Sabi niya ganun, "Good day po Sir Bungo, pabati ng happy birthday sa asawa ko bukas." Actually, ngayon yon, August 14, na si Commander Ching Ching. Taba Ching Ching, joke lang. Tingnan ko nga. Sorry ha. Baka mamaya magkamali ako eh. Kaya Ching Ching, taba Ching Ching ba? Galit sa akin si ma'am siguro. Uy ma'am, joke lang ha. Baka mamaya magalit. Mukhang hindi naman. Ching-ching lang talaga yung name. Hindi naman. Sexy nga ni ma'am eh. Kasi sorry, may naalala kasi ako. Nakatrabaho namin. Ching-ching din ang tawag. Kasi taba ching-ching. Hindi naman. Ayaw nyo maniwala. Oh. Ayan sila oh. Oh. Hindi naman taba ching-ching si ma'am dito ah. Oh. 'Di ba? Mga ano niya, oh. Taba ching-ching ba 'yan? Sexy nga ni ma'am eh. Di kasi naalala ko kasi pag tinawag na sorry ha, move on na tayo. Sabi niya, happy birthday sa asawa ko. August 14 daw. Si ma'am Ma'am Ching Ching. Si Commander Ching Ching niya, Commander. Ibig sabihin, talagang mahal na mahal ni Sir to. Happy birthday sa pinakamamahal kong asawa. Sobrang thankful ako na ikaw ang kasama ko sa buhay. Pa-shoutout sa mga tropa ko na ginagawang movie marathon videos mo. Hello! Sa tropa ni Sir Gerard Cas. Grabe, no? Thankful ako na ikaw ang kasama ko sa buhay. Mga malupitan na na moves. So move on tayo. Unahin ko muna to, no. Maging lesson ito hindi lang sa mga bata, ha. Pati sa mga magulang. Panoorin natin to. Ito yung nabalitaan ko kagabi na yung may 4 na bata na matitigas ang ulo na nagsitalunan sa ilog. Play natin. Natagpuan na ang isa sa mga kabataang nawala ng maligo sa ilog sa San Jose del Monte, Bulacan sa kasagsagan ng ulan nitong Lunes. Patuloy pang pinaghahanap ang 3 iba pa. May unang balita si Kasi ano ba? Gabriel Gonzalez. Sa mababaw na bahagi ng ilog na sakop ng Barangay Parada, Santa Maria, Bulacan, natagpuan ang labi ng isa sa mga kabataang pinaghahanap matapos maligo sa rumaragasang ilog sa San Jose del Monte, Bulacan nitong Lunes. Bandang alas 5:30 kahapon nakita ang kanyang katawan. Siya ang 17 anyos na si John Norbert Nipay na taga-barangay Santo Cristo na nalunod sa Kabungan River nitong Lunes. Ayon yan sa San Jose del Monte City. Mga adults nga takot sa ilog eh. Ikaw pa kaya na patpatin na ilang taon nga? 17. Ilang taon ba to si kuya? Nod sa Kabungan River nitong Lunes na taga-barangay Santo 17 anyos na si John 17? Ano ba naman ng mga kabataan na titigas naman ang ulo nyo? Norbert Nipay na taga-barangay Santo Cristo na nalunod sa Kabungan River nitong Lunes. Ayon yan sa San Jose del Monte City. Yung 17 years old, 17 and 17 ha, tama ba ako? Baka mamaya mali ako. Yung 17 years old na yan, may isip na yan eh. Ano bang, tangina naman eh. Ano yun? Sinayang nyo naman ang buhay. DRRMO. As per witness, tumalon din po ito sa ilog. Allegedly, gustong maligo or tatawid daw po sa ilog. Kaya malakas na po yung current, kaya tinangay na din po itong si John Norbert. Pinagtulungan ng mga tauhan ng San Jose del Monte CDRRMO na maiakyat ang bangkay ng biktima. Habang naglalakad po kami, may sumisigaw na po na nandun na daw po sa gilid ng ilog yung
bangkay. Kaya ang ginawa po namin, nilangoy pa po namin sa kabilang side. Yung bangkay po, pagdating po doon, nakita na po namin yung bangkay. Natukoy ang biktima dahil sa suot niyang bracelet. Sakto naman po yung bangkay na nakita natin. Alam ko, may nabasa ako kanina na nakita na yung iba eh. May dalawa pang hinahanap. Meron din pong suot talaga na bracelet na itim na meron po sa verse. So yun po, na-confirm naman po nung magulang na anak po nila yung bangkay. Talagang emotional din naman po talaga. Kasama din po yung mga kaibigan na doon din po. Sobrang emotional din po. Inimbitahan sa Santa Maria Municipal Police Station ang mga magulang ng 17 anyos na biktima para sa opisyal na ulat. Sinusubukan pa namin silang hingan ng pahayag. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang paghahanap sa 13 anyos na biktimang si Ron Jean Alciso na taga-barangay Gaya-Gaya sa San Jose del Monte, Bulacan at ang dalawa pang taga-Caloocan na sina Mark Ivan Herona at Ryzen Carl de los Reyes. Ongoing po yung ating search and possible retrieval na po kasi almost mag-3 days na ngayon. Ngayon po, meron tayong 4 na team, 2 dun kay Ron Jean. Kahit gabi po ay tuloy-tuloy ang aming paghahanap kasama namin ang mga magulang nitong mga bata na ito. Ito ang una. Ay, nako, Diyos ko. Tingnan natin. Kasi naman eh, ba't kailangan? Ano ba? Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sinusuyod ng mga otoridad 12 ang pa Marilao pala to. River 12, 13, 4. O nga, magti 3 days na. Wala na yan, men. sa San Jose del Monte, Bulacan para hanapin ang 4 na kabataang tumalon sa gitna ng malakas na ragasan ng tubig. Ayon sa barangay, sinaway nila ang mga kabataang naliligo nang makita ang mga ito pero bumalik muli. Nagpapaligsahan umano ang mga kabataan sa kung paano makakatawid sa rumaragasang ilog. Nakatutok si Gabriel Gonzalez. Ayaw magpasawaya, malakas yung ba? Sa Lakas-lakas niya, no? Putang ina naman. Sinong bugok sa kanilang 4 ang, ano? Ano ba yan? Ang lakas-lakas niya, no? Ito ba yung actual video na, ano, habang pinipigilan? Sagsagan ng malakas na ragasan ng tubig sa Marilao River sa San Jose del Monte, Bulacan nitong Lunes, sinaway sa paliligo ng mga tanod ng barangay Gaya-Gaya ang mga kabataang nasa pampang ng ilog. Animoy naghihintay ng tamang pagkakataon para muling mag-swimming sa rumaragasang ilog. Sumunod naman ang mga bata. Sabihin, hindi kayo sinasawa dyan. Pero At least dokumentado, no? Na talaga sinasaway nila. No? Wala, katigasan talaga ng ulo. makalipas ang ilang sandali, muling bumalik ang ilang kabataan. Walang takot na tumalon sa Ayun. ilog kahit napakalakas ng agos. Napakaigpit po namin. Gago. Minsan kasi ang mga kabataan hindi nila alam kung ano yung panganib sa hindi, eh, no? Wala silang, ano, hindi nila naiintindihan yung pag-aalala. Actually, kahit hindi lang kabataan, yung medyo ano na, yung adulting stage na din, sa paglabas-labas paggabi, di ba? Mga katulad namin, di ba, pag pinagsasabihan kami, matitigas, buti lang mabait ako. Kami mga kabataan kasi ganyan talaga ang ano eh. Kaya lang sadya pong matitigas din yung ulo, no? Nung mga bata. Nagagalit pa nga po. Nagpapaligsahan sila kung paano makakatawid. Ayun o, tugu. Na talagang para sa kanila isang Talon laro din lang na yun. Yung pong nakita niyo sa video na 5 mga bata, ay lahat po yun nakatawid eh. Minsan, yung nagsalita ano. pa doon anong pakialam niyo sa amin? So, Ayun. Anong pakialam nyo sa amin?
Hindi, yung mga tumalon pala na yun, nakatawid pala yun. Yung 4 lang na sumunod siguro ang hindi. Ang lakas niya, no? Video na 5 mga bata ay lahat po yun nakatawid eh. Minsan may nagsalita pa doon anong pakialam niyo sa amin? So ganun po. So ngayon nagtawag pa kami ng ibang mga tanod para matulungan po kami na mapaalis sila. Hindi nakunan ng video pero may 4 pa umanong kabataang magkakahiwalay na tumalon sa iba't ibang bahagi ng nasabing ilog noong araw. Nakatawid naman ito, yung mga tumalon. Talagang hindi lang nakatawid yung mga sunod. Pero inano daw ng malakas na agos ng tubig at hanggang ngayon ay hindi pa nakikita. Kabilang dyan ang 13 anyos na taga-barangay Gaya-Gaya na si Ron G. Gaya-Gaya pala ito. Alciso, nakagagaling lang sa Tacloban. Ayon sa barangay, sinuyod nila ang magkabilang pampang ng ilog na sakop ng barangay Gaya-Gaya pero hindi pa rin makita. Maging ang 3 sa 4 na kinilala ng barangay. So sa ngayon po ay missing pa siya. Although maghapon po kahapon ang search and rescue. Nakarating po hanggang kabilang bayan ng Bulacan, which is Marilao, pero wala pa ho kaming nakita so far. Ang mga magulang ni Ronjin, labis-labis na ang pag-aalala. Di ko nga pa matanggap, lalo di ko pa po siya nakikita eh. Bawat oras na ako lang mag-isa, iisip ko, di ba, bakit? Mga anak ha, tingnan nyo ang pag-aalala ng magulang. Bakit nangyari yun? Tsaka kung sana nga, dapat hindi na lang muna dumiretso dito, doon na lang sa Maynila, para at least kasama namin. Ako na lang po sana kinukuha, wag lang po yung anak ko. Ako na lang. Yung anak ko kasi may ano pa yun eh, may kinabukasan pa yun eh. Sa ripla po na ito sa baba ng bakal na tulay dito po sa barangay Gaya-Gaya, pinaniniwala ang tumalon yung isa sa mga biktima. Ayon po sa barangay, ito pong ilog na ito talagang pinaliliguan ng mga residente tuwing normal na araw. Pero kapag bumuhos na po ang malakas na ulan, lubha na po itong mapanganib dahil lumalakas ang ragasan ng tubig at lumalalim po ang ilog. Pakibantayan po ang inyong mga anak, at pagsabihan na pagka po mga kasagsagan ng ulan, wag pong sumabay ng pangliligo. Dahil napakadelikado po ng ilog na yan. Kahit na siguro, kahit hindi umuulan, pagbawalan na rin. Wala. Nananawagan ng barangay at ang mga kaanak ng mga bata, ipagbigay alam sa kanila kung namataan ang mga batang ito sa Marilao River. Magpapatuloy naman ang rescue operation sa bahagi ng ilog na sakop na ng Marilao, kung saan pinaniniwala ang inanod ang mga biktima. Gabriel Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Tigas ng ulo pa more. Next. Next naman. So nabuhay si Saint Alvin. Si Saint Alvin Aragon. So may post na naman siya regarding do sa bagyo. So ito 'yon Ulan lang hindi ka na nag-church. Nung panahon nila Pedro, pag lumabas ka at nalaman na Christian ka, papatayin ka. Ma-offend ka na kung ma-offend ka. Pag komportable gusto mo sa Diyos, pag hindi na, easily kaya mo siya itsapuera. Pag pera, wala kang pakialam kahit may bagyo. Pag kasalanan, wala kang pake kahit bumabaha na. Pag tungkol sa Diyos, madaling i-cancel. Aray ko sa'yo, let us not neglect meeting together, as some have made a habit. But let us encourage one another, and all the more as you see the day approaching. Ano pala yun? So ito yun, Well, ako, opinion ko, partially tama siya, Partially. Excuse me. Partially tama naman siya. Yung bang pagka nangangailangan ka, ako guilty ako dyan minsan Saka mo lang lalapitan ang Diyos. Kakabwisit yung mukha niya, Hindi ko alam kung bakit. Pero ito, yung regarding sa sinabi mo, ito ay yung pagpunta sa church. Tama? Kung ako ang tatanungin, wala akong Bible passage na sasabihin o Kung akong tatanungin, sapat na sa akin yung pangunawa ng Diyos Kung hindi man makaalis ng bahay,
at may ibang gagawin. Ako, para sa akin ha, wala naman akong religion na na inaano ngayon na parang pinapractice. Oo, pinanganak akong Katoliko. Katoliko akong pinanganak, pero hindi ko na pinapractice kasi may sarili na akong may sarili na akong way kung paano ko kakausapin ng Diyos. Kasi ako, naniniwala naman ako na saan man tayo naroroon, maaabot naman tayo ng tenga ng Diyos Kahit nga nasa kalagitnaan ka ng dagat na bumabagyo. 'Di ba? Yung pagpunta-punta kasi sa ganyan, no? Tapos ang namumuno pa mga pastor na questionable. Yun kasi, sige no, kung halimbawa kung 100% talaga na ayoko na magsabi. Kasi kadalasan may mga times kasi na yung pag-guilt trip kasi ginagawa yan ng mga pastor Yung pag-guilt trip. Kasi pag hindi ko alam sa sarili ko, no offense po sa sa faith ng iba. May iba akong experience pagdating sa mga pastor na ganyan. No, hindi naman lahat. I know, meron namang may mga mabubuti. May mga mabubuti naman diyan, pero yung mga ibang naririnig ko na pastor na mas magandang ka na lang, gumawa ka na lang ng faith ng sayo. Kasi sa panahon ngayon, hindi ko na rin alam kung ano yung... Parang politics lang yun Hindi mo na alam kung sino yung paniniwalaan mo. Tapos pagdating sa religion. Kaya talagang ang pinakamaganda ngayon na na setup para sa akin, dumirekta na ako kay God mismo. Hindi yung dadaan kung saan-saan pa. No? At bahala na si God ang humusga sa akin kung yung bang ginagawa ko ay sapat para ma-recognize ko siya. Pero 100% kay may kumontra sa sasabihin ko doon sa sinabi ko kanina kung paano ako makipag-communicate kay God. Isa lang ang masasabi ko na aagrihan nating lahat. Hindi makitid ang utak ng Diyos. Na kung talagang granting na meron talagang abala or lumubog na yung buong bahay mo, hindi ka makakapunta dyan, may intindihan ng Diyos yun. Hindi ka na magigil tripin ng Diyos nun Baka padalhan ka pa nga ng tulong ng Diyos nun Pag alam niya talagang hirap na hirap ka, kahit hindi mo hingin, di ba? Kahit nga minsan masamang tao ka, pwede ka parang i-bless ng Diyos di ba? Pagdating sa ganito, diyan na naman papasok yung kanya-kanyang paniniwala. 'Di ba? Kasi ang style ni Alvin ba? Alvin Aragon, yung mang-guilt trip na lang ng mang-guilt trip, no? Na para bang pag hindi mo siya sinunod siguradong impyerno ang babagsakan mo. Sabi gano'n nito isa, naiintindihan kita, Brother Alvin, naiintindihan ko ang punto mo at hindi ko minamali ang exhortasyon mo tungkol sa pagiging faithful sa church. Totoo naman, kung simpleng ulan lang at kaya naman natin pumunta, hindi dapat iyon maging dahilan para madaling i-cancel ang worship. Pero siguro, bilang magkakapatid sa Panginoon, kailangan din nating maging considerate sa ibang sitwasyon. Lalo na sa mga kapatid natin sa mga liblib na probinsya. May mga barangay na grabe ang pinsala. May mga church buildings na lubog sa baha. At may mga pastors and believers na hindi naman absent dahil ayaw nilang mag-church, kundi dahil literal na hindi ligtas o hindi na possible ang pagpunta. Nasa syudad tayo at convenient ang worship. Kaya tama ang challenge. Huwag natin gawing excuse ang kaunting inconvenience para maging unfaithful. Pero habang
pinapaalahanan natin ang mga komportable, ipanalangin din natin ang mga kapatid na gusto maging faithful pero dumaraan sa matinding pagsubok. Hindi ko minali ang iyong punto, Brother Alvin. Dinagdagan ko lang ng compassion ang conversation. O nga naman, ano. Pero, sa totoo lang, may something talaga dito na hindi ko hindi ko darating tayo, manghuhusga tayo pagka sinabi ko yung naiisip ko Sabi ka, let us encourage one another. Yung message sa huli, pero grabing panggigil trip muna. Lord, pakidilatan mo naman to. Pakidilatan. Kung ikaw lang ang kasama, wag na lang. Magkakasala pa ako. It's better to strengthen my faith at home. Because God is all loving and understanding. Ito rin yung katwiran ko He will understand. I don't need any Poncio Pilato to guilt trip me in the name of God when I know how to strengthen my faith and personal relationship with God. Sa totoo lang, no, kung ako ang tatanungin, masakit itong sinabi niya, pero may point din naman. Kaya lang, kaya hindi matanggap kasi ng tao, galing kasi sa kanya. Kasi kupal to Mahirap talaga makinig sa kupal kahit Parang pwede ko siyang ikumpara sa college professor namin dati. Merong isang professor, no, na same din naman tinuturo, pero kupal na kupal kami, wala kami ma-absorb. Same lang yung teaching. Same lang yung subject na tinuturo. Nagkasakit siya. May nag-substitute sa kanya na friendly. Na ang gaan-gaan niyang pakinggan. Yung parang pag pinapakinggan mo siya, parang kulang pa yung oras para mag-lesson ka. May ganun kasing tao. Itong taong to, siguro, I don't know. Parang tinanim ito para wala lalong wala lalong umattend ng service nila Dapat pagbawalan ito magsalita para lalong mawawalan ng ganang umattend yung mga tao. Anyway, no, yun lang na may pananaw ko. Kayo, bahala kayo. Anong tingin niya, mga kababayan ko? Yun lang muna pag-uusapan natin ngayong araw. Magandang araw sa inyong lahat. Bye-bye.